Matapos mapapayag ni Kang Wu si Gaya na magsagawa ng conference summit, agad silang nagtungo sa Washington, Amerika kung saan ito balak na isagawa. Dahil walang kasanayan sa pagsusuot ng magarang kasuotan ang ugok nating bida, nagpresente si Sola na ayusin ang necktie nito upang lalong maging presentable. Nang matapos na nagmukhang main character sa Wattpad ang ating bida at kung titingnan ay puro mabubuti lang ang kayang gawin. Nahihiyang saad naman ni Kang Wu na baliwala ang kagwapuhan niya kumpara kay Sehon, pinabulaanan naman ni Sola ang sinabi ni Kang Wu dahil para sa kanya wala nang mas gagwapo pa sa ating bida. Ayon kay Kang Wu higit na mas maganda ang ayos ni Sola at Echidna kesa sa kanya, na ikinapula naman ng pisngi ng babae dahil nun lang nakasuot ng ganoong kasuotan. Nawala naman ang hindi komportableng pakiramdam ni Echidna nang madinig ang papuri ni Kang Wu. Sinabi ni Kang Wu na nadinig niyang papasok si Sola kasabay ni Yeonju, at bago pa siya matapos biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Yeonju na nakasuot din ng mag-ara. Oras na upang pumasok sila sa summit ngunit nang makita si Kang Wu agad na natigilan si Yeonju, saka itinanong bakit naruroon pa si Kang Wu gayong kasabay niyang papasok ang guardian. Pinaliwanag namang agad ng ating bida na panghuling papasok ang guardian kaya't nag-iintay lang muna siya. Paalala naman ni Yeonjo na mukhang magiging abala si Kang Wu oras na pumasok sa loob dahil ang mga naruroon ay iniintay ang kanyang pagdating, kasunod nun inaya na ng Guildmaster si Echidna at Sola na maunang pumasok. Hindi naman maiwasang magtanong ni Kang Wu kaya't paliwanag ni Yeonjo na matindi ang pag-aalala ni Sehon sa kanya na parabang higit pa sa tunay nitong kapatid. Bilin pa niya na wag masyadong maging kampante ang ating bida saka naglakad paalis. Nang malamang nasa kanya ang atensyon ng mga dumalo sa summit, pilit na kinumbinsi ni Kang Wu ang sarili na isa itong magandang bagay. Ang Summit Conference ay ang pangmalawakang pagtitipon-tipon ng mga pinuno mula sa iba't iba panig ng mundo, at kasalukuyan itong pamumunuan ng Guardian layuning talunin ang pinuno ng demonic order na si Satan. Taliwas sa inaalala noon ni Gaya agad na tumugon ang mga pinuno ng walang pagdadalawang isip, at ang kasalukuyang araw ay gaganapin ang bangkot kung saan bubuo ng relasyon ang mga pinuno para sa maayos na pag-uusap. Agad na pukaw sa pintuan ang mga mata ng lahat nang pumasok ang guardian na pinangungunahan ni Gaya, yung mga yang bulungan habang laman ang mga kwento at usapan. Inikot ni Kang Wu ang mata sa paligid saka napagtantong ganoon talaga kakilala ang mga guardian, marahil na din hindi lingid sa mga naruroon na may kakayahan ng guardian na burahin kahit pa ang isang bing syudad. Agad na lumapit at bumati kay Gaya ang dalawang matandang lalaki, sa pag-iisip ni Kang Wu naramdaman niyang merong kakaiba sa kinikilos ng mga ito. Sa kabilang banda halos magpalamon sa lupa si Sehon nang palibutan din siya ng ilang mga lalaki at polanan ng papuri, hindi naman inaasahan ng ugok nating bida na ganun kabilas susuporta ang World Nation sa plano nilang pag-eliminate sa demonic order. Lumapit din kay Kang Wu ang dalawang lalaki at nagpakilala pa ang isa bilang ambassador ng France na si Emmanuel Armand, saad pa ng dalawa na marami na silang nadinig tungkol sa itinuturing na kapatid ng Sword Dragon na si Sehon. Mapagpanggap na yumuko naman si Kang Wu kasabay ng pagpapasalamat sa pagpapaunlak ng mga ito sa kanilang imbitasyon, saad naman ng dalawa na tungkulin ng bawat nation na magbigay kahit na maliit na suporta sa mga guardian para sa kapayapaan ng mundo. Napaisip naman si Kang Wu kung sino ang mga lalaking lumapit sa kanya at bakit ganoon na lang ang pagnanais ng mga ito. Sinabi ni Emmanuel na handang ipadala ng France ang kanilang Special Force Unit upang suportahan ang guardian, dahil doon mas tumindi ang pagdududa ng ating bida gayong iyon naman talaga ang layunin ng conference summit. Bukod sa sandatahang lakas handa din silang sumuporta ng ilang daang milyong dolyar kada taon, na hindi naman halos paniwalaan ni Kang Wu dahil aniya ay parang handang ibenta ng mga ito ang sariling atay at gallbladder para sa kanila. Pansin din ni Kang Wu kung gaano kagulo ang mga ito sa kanilang kilos at pakikipag-usap. Nagtatawanan pa sila na minamaliit ang mga demonic order na anila'y walang ibang kayang gawin kundi ang tumago. Nang makita iyon bahagyang napangisi ng mapait ang ating bida saka napamura sa isip, napagtanto niyang tingin ng mga ito ay pipityuging mga sisiw ang lang kinakalaban nilang demonic order. Ang pagsalakay ng demonic order ay naganap sa Korea, China at South America at bagaman malaki ang naging pinsala nito sa Korea, nagtagumpay naman ang grupo ni Kang Wu sa China at South America laban sa demonic order na pinamumunuan ng mga demons. Hindi maiwasang menas ni Kang Wu dahil sa tingin ng walang utak na mga taong kaharap ay hindi mapaminsala ang mga hinarap nila, at para bang isa lamang itong nakakatawang kwento na gumagawa ng ingay at kaguluhan.
Marahil ito ang epekto ng perpektong pagharang nila sa puwersa ng mga kalaban. Kinaiinis ng ugok nating bida na hindi man lang nababahala ang mga ito o nakakaramdam ng pangamba sa kabila ng mga nangyayari, at kahit pahanda ang mga ito na suportahan ang Guardian kumikilos lamang ang nga ito na parang mga pagong. Napamura na lang si Kang Woo sa isip at hindi na naituloy pa ang pagtatanong, nang mag-inig na tawagin ng isa sa mga lalaki ang pangalang Julia. Naglakad papalapit sa kanilang Derek Sion ang babaeng kara-rating lang, agad naman siyang ipinakilala ng dalawang lalaki sa babae. Animoy pinuno na pinagitnaan nila ang babaeng may maamong mukha, at nakangiti itong bumati kay Kang Woo saka nagpakilalang ambasador ng Russia na si Julia Belkova. Kumawala ang buntong hininga mula kay Kang Woo sa kasinambit na ikinagagalak din niyang makilala ang babae. Sa isip ay tinawag niyang mga bastardo ang mga nasa harap dahil ganun na lang nagpatabi ang mga ito pagdating ng babae, pansin din niya ang habol patingin ng mga ito kay Julia kaya't nasisigurado niyang lumapit ang mga ito sa kanya bilang isang grupo. Nakangiti namang inaya ni Julia ang ating bida sa isang hiwalay na VIP room, habang si Kang Woo ay napapaisip habang naaamoy ang isang pamilyar na pabango. Sinabi ng babae na may pribadong bagay siyang nais ipahayag kay Kang Woo, kasabay ang tanong kung pauunlakan ba siya ng ating bida. Nakangiti at walang halong pagdududang agad na sumang-ayon si Kang Woo, habang nasa isip na mukhang masayang kasama ang mga bastardo. Bumungad ang napakadaming pagkain at inumin sa loob ng silid, habang nag-iinyuman masaya silang nagtatawanan at sinusubuan pa ng ilang serbadura ang ating bida na halatang nag-i-enjoy. Habang umiinom ng alak naisip ni Julia na masyadong samobra ang kwento tungkol sa kahusayan ni Kang Woo. Nagkaroon siya ng agam-agam tungkol sa kaharap na lalaking abala sa pagkain at pag-inom. Taliwas sa nadinig niyang kahusayan nito at talento kaya nagawang mapabilang sa mga Guardian at pagkatiwalaan ni Gaia. Ngunit sa nakikitang asal ni Kang Woo nasabi na lang ni Julia sa isip na marahil isang bulag si Gaia para pagkatiwalaan ito. Naisip pa ng babae na gamitin si Kang Woo upang makuha ang tiwala ng Sword Dragon at lumikha ng sigalot sa pagitan ng mga Guardian, ngunit naisip din niyang walang kwenta din si Sehun dahil sa pagtitiwala nito sa kagaya ni Kang Woo. Animoy langgo sa alak at namumula ang pisngi sa kalasingang patuloy sa pagkain at pag-inom ang ating bida, saad pa ng babae sa isip na hindi na sana siya nagsayang pang gumamit ng pabango kanina. Gayunpaman hindi pero nagpakampante ang babae gayong alam niyang ang minamaliit niya ay ang tumalo kay Balek. Naisip pa niya na mukhang mas kailangan niyang damihan ang paggamit ng pabango. Isang espesyal na pabango ang ginagamit ng babae na lumilikha ng black magic, upang ang makaamoy nito ay makaramdam ng bogli isang pakiramdam na hindi kayang pigilan kahit pa ng isang deboto o monghe. Tanging kay Kang Woo lang iepekto ang pabango dahil agad binigyan ng babae ang kanyang mga kapartido ng pangontra dito. Paunti-unti ang pagdagdag ng pabango ng babae dahil ayaw niyang magduda si Kang Woo at umalis. Tanong ng babae sa ating bida kung nagustuhan ba niya ang mga bata nito. Agad namang napakamot si Kang Woo saka humingi ng tawad sa kanyang inasal, dagdag pa niya na hindi siya karapat-dapat sa ganun klaseng pagtrato. Sinabi ng babae na iyon ang pahingang nararapat para sa kanya, matapos ang walang katapusang pakikipaglaban sa demonic order. Pilit pinipigilan ng ating bida na mahulog sa bitag, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili dahil na din sa epekto ng pabango. Agad iniba ni Kang Woo ang usapan at naitanong kung ano ang nais sabihin sa kanya ng babae kanina. Hindi naman inaasahan ng babae na maaalala pa iyon ng ating bida, kaya't agad siyang nag-isip ng alibay at sinabing nais lang niyang makausap si Kang Woo upang magbigay ng respeto. Sinabi nila na ang mapabilang si Kang Woo sa Guardian dahil sa pag-aalala kay Sehun ay dapat lang ay respeto, bukod dun hindi din nila maiwasang humanga sa istorya ng ating bida. Tumatawang inilabas naman ni Kang Woo mula sa kamay ang bote ng alak, saad pa niya na hindi siya mananahimik lang matapos matanggap ang magandang pagtrato. Ayon sa ating bida ang alak na ito ay talagang inilaan niya para sa banquet. Ngunit dahil nakikita niyang kapayapaan ang nais ng mga kasama inalok niyang pagsaluhan nila itong lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga ugok na lalaki at pinuri pa ang kilos ng ating bida, habang si Julia ay panahihikab na para bang pipitsugan lang ang Guardian para sa kanya. Nakangiting iniabot ni Kang Woo ang baso ng alak sa babae kaya't agad naman itong nagpasalamat, doon nakampant siya na walang kakayahan si Kang Woo upang harangan ang plano ng demonic order. Naisip pa ng babae na marahil masyadong tinaasan ng kanyang Lord Satan ang tingin kay Balek,
na naiintindihan naman niya dahil hindi lingid sa kanya ang pagkatalo nito sa Demon King. Mahigpit na iniiwasan ni Satan ang usapan tungkol sa Hell, lalo na sa Demon King na tumalo sa Seven Princes kasama ang tapat nitong alagad na si Lilith at Balak na para bang hindi mawala ang trauma dito. Kahit pa sinabi na ni Satan sa babae ang tungkol sa pagkasunod ng Demon King at pagkawala nito sa Dimensional Wall at tanging naiwan na lang ay ang Demonic Sea na pinagkukunan nito ng kapangyarihan. Sinaway ng babae ang sariling isip sa kasinabing hindi na dapat alalahanin ang wala na at mag-focus na lang sa kanilang plano, kasabay nun itinaas ni Kang Wu ang baso ng alak tanda ng hudyat ng kanilang kasiyahan. Sinabi pa ni Kang Wu na alak na iyon ay para sa extermination ng demonic order at kapayapaan ng mundo. Walang pag-aalin lang ang ininom nilang lahat ang alak, dahil na din nawala ang kanilang pagdududa sa ugok nating bida. Hindi man lang nila napansin na hindi uminom kahit kaunti si Kang Wu, na walang ibang ginawa kundi humagalpak ng tawa at purihin ang magandang araw. Matapos makainom ang lahat sinabi ni Kang Wu na may mahalagang bagay siyang sasabihin, na talaga namang nagbigay ng pananabik sa lahat ng naroroon. Bago magsalita nilingan ni Kang Wu ang dalawang katabi niya, napagtanto naman agad ni Julia ang ibig nitong sabihin kaya't inutusan na umalis na muna ang dalawa sa silid. Napaisip ang babae na lubhang importanteng impormasyon ang nais isiwalat ni Kang Wu, dahil ganun na lang ang pag-iingat nito sa kung sinong maaaring makarinig. Paniniguradong saad ni Kang Wu na ang sasabihin niya ay hindi maaaring makalabas kan inuman, na agad namang sinang-ayunan ng lahat pabirong saad pa ng mga ito na mahuhusay silang magtago ng sekreto. Tutok sa kanya ang lahat nang magsimula siyang magsalita at doon inamin ng ugok nating bida na lason ang alak na ipinainom niya samga ito, habang nakangisi at nanimbalik ang dating astig na oras sa kalang napagtanto ng mga kupol na nahulog sila sa bitag na pukana ng tusong si Kang Wu.